Pisces, makinig kang mabuti ngayong gabi. May gumagalaw sa hangin, isang bulong, isang malamig na simoy, isang presensyang nakamasid sa'yo. Sabi nila, kapag bumubukas ang laylayan sa pagitan ng mga mundo, ang mga nawala na ay muling nagsasalita, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga senyales, sa mga panaginip, at sa pagkislot ng apoy sa kandila. Huwag kang mag-scroll palayo dahil hindi aksidente ang mensaheng ito. Itinadhana mong marinig ito. May isang kaluluwa mula sa kabilang dako na pilit umaabot sa iyo upang sabihin ang isang bagay na maaaring baguhin ang lahat. Manatili hanggang sa huli dahil naghihintay ang kanilang mensahe sa dulo. Pisces, matagal mo nang nararamdaman ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Ang biglang panlalamig ng paligid, ang mga panaginip na parang totoo, at ang pagkurap ng kandilang tila may nakikinig kapag binabanggit mo ang isang pangalan, hindi ito mga pagkakataon lamang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumahimik ang paligid at tila bumigat ang hangin, ibig sabihin malapit ang mga kaluluwa. Noon pa man, nagsisindi ng kandila ang ating mga nakatatanda, nagdarasal, at binubulong. Nakikinig ang mga kaluluwa. Ngayong gabi, napapaligiran ka ng ganoong enerhiya. Manipis na ang tabing sa pagitan ng mga buhay at mga espiritu, at ikaw, Pisces, ikaw ang may pusong bukas para maramdaman ang hindi napapansin ng iba. Hindi ito dapat katakutan kundi pahalagahan. Dahil minsan pinahihintulutan ng universo na muling magsalita ang mga taong minahal at nawala. Bago matapos ang gabing ito, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng kanilang katahimikan. Manatiling nakikinig dahil papalapit na ang mensaheng nakalaan para sa iyo. Ang laylayan sa pagitan ng mga mundo. Iba ang pakiramdam ng gabing ito, Pisces, mas banayad, mas mabagal, ngunit kakaibang buhay. May kabanalan sa katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon. Ang hangin ay tila may mga bulong na hindi mo marinig ng buo, at kung hihinto ka lang sandali, mararamdaman mo ito, ang manipis na laylayan sa pagitan ng mga mundo na dahan-dahang dumadampi sa iyong kaluluwa. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, kapag lumalamig ang hangin at ang mga aso'y biglang tahol ng walang dahilan, malapit ang mga hindi nakikita. Tinatawag nila itong pagdama, ang kakayahang maramdaman ang hindi nakikita ng mga mata. At sa lahat ng mga tanda ng zodyako, ikaw, Pisces, ang pinakabiyayaan nito. Ipinanganak kang may pusong nakakaramdam bago makaunawa, at espiritong nakikinig kahit puro katahimikan ang paligid. Ngayong gabi, ang iyong pagiging sensitibo ang magsisilbing tulay. Sa pagitan ng paghinga at katahimikan, magtatagpo ang dalawang daigdig, at ikaw ang nasa gitna nito. Mapapansin mo marahil ang mga maliliit na bagay. Ang kandilang kumikislap kahit walang hangin. Ang bahagyang halimuyak ng sampagita o lumang pabango. Ang biglang lamig na gumagapang sa iyong likod. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay mga paalala, marahang pagpukaw na ang mga kaluluwang minsang naglakad sa tabi natin ay naririto pa rin, nagbabantay, nagmamahal. Naniniwala ang ating mga ninuno na sa mga banal na gabi, naglalaho ang hangganan sa pagitan ng mga buhay at yumao. Dumarating ang mga espiritu hindi upang takutin, kundi upang damayan, upang ipaalala na walang dasal ang nasasayang, at walang luha ang hindi nakikita. Dumarating sila kapag nagsisindi tayo ng kandila, kapag binubulong natin ang kanilang pangalan, kapag inaalala natin sila ng may pag-ibig, hindi takot. Pisces, ang iyong espiritu ay tulad ng tubig, payapa, malalim, mapagnilay. At gaya ng dagat na sumasalamin sa buwan, ang iyong puso ay sumasalamin din sa enerhiya ng daigdig na hindi nakikita. Kaya nitong mga nakaraang araw, marahil ay naging emosyonal ka ng walang dahilan, o panaginip mo ipon ng mga mukhang matagal mo nang hindi nakikita. Ang mga iyon ay mga mensaheng dumaraan sa manipis na laylayan, umaabot sa iyo, dahil bukas ang iyong kaluluwa para tanggapin sila. Isipin mo ang mga sandaling bigla kang nakaramdam ng init sa dibdib, o nang minsang pumasok ang isang paru-paro sa iyong silid sa gabi. Sabi ng matatanda may dumalaw sa iyo. Hindi upang manggulo kundi upang ipaalala hindi sila kailanman umalis. At ngayong gabi, Pisces, isang kaluluwa ang pumili sa iyo. Maaaring ito'y isang mahal sa buhay na hindi nakapagpaalam. O isang ninunong nagbabantay sa inyong angkan. O marahil, isang gabay na isinugo ng universo mismo. Ano man ang anyo nila, narito sila sa iisang dahilan, upang ihatid sa iyo ang isang mensaheng kayang baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat. Kaya bago muling magsara ang laylayan, panatilihin mong payapa ang iyong puso. Huwag labanan ang kilabot, huwag iwaksi ang lamig. Bawat senyales, ang kisap ng apoy, ang bulong, ang halimuyak,
ay piraso ng kanilang mensahe. Noon, nagsisindi ng puting kandila ang ating mga ninuno, yumuyuko, at nakikinig hindi sa pamamagitan ng tainga, kundi ng kaluluwa. Magagawa mo rin yun ngayong gabi. Sindihan mo ang iyong kandila, pumikit, at hayaang ang katahimikan ang magsalita. Dahil sa sagradong katahimikang ito, magkalapit na ang dalawang mundo kaysa sa iyong iniisip. Ang mga buhay at mga yumaw ay humihina sa iisang hangin. At pinili ka ng universo, Pisces, upang marinig ang hindi marinig ng iba. Manatili kang nakikinig. Dahil sa susunod na sandali, magpapakita ang mensaheng iyon. At kapag narinig mo na ito, hindi na muling magiging pareho ang iyong puso. Ang mensahe mula sa kabilang panig. Pisces, muling kumikislap ang kandila. Sumasayaw ang apoy na tila sumasagot sa tanong na hindi pa man lumalabas sa iyong puso. May presensyang naririto, banayad, matiisin, pamilyar. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam mo ito. Ito ang parehong init na minsang nagbigay sa iyo ng ginhawa noong tila napakabigat ng buhay. Sabi ng matatanda, kapag gumalaw ang kandila ng walang hangin, may espiritong malapit, pero sa mga pusong handa lamang sila nagpapakita. At ikaw, Pisces, handa ka na. Taglay mo mula pa sa kapanganakan ang kakaibang pagdama. Ang kakayahang maramdaman ang enerhiya, managinip ng mga bagay bago pa mangyari, at maluha ng hindi mo alam kung bakit. Ngayong gabi, ginagamit ng universo ang regalong iyan upang ihatid sa iyo ang isang sagradong bagay. Isang mensahe mula sa kabilang panig. Sa una, marahil ay dumarating ito ng marahan. Isang pangalang bumulong sa iyong panaginip. Ang halimuyak ng mga bulaklak na nagpapaalala ng tahanan. O kantang tumutugtog kapag lahat ay tulog na. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga tulay ito. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga kaluluwa ay gumagamit ng mga simbolo upang magsalita. Dahil ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng wika. Ang mensaheng ito ay hindi para takutin ka, kundi para palayain ka. May isang kaluluwang minsang umibig sa iyo ng lubos na pilit umaabot ngayon. Marahil ito ang tinig na naririnig mo kapag nagdarasal ka sa gabi. O yaong bulong na nagsasabing, huwag ka munang susuko. Maaaring siya rin ang taong, tuwing undas, ay muling bumubuhay ng kirot at pag-aalala sa iyong puso. Nakita nila ang iyong mga paghihirap. Ang mga gabing umiiyak ka ng tahimik. Ang mga araw na umiti ka habang durog sa loob. Nandyan sila sa bawat dasal mong binitawan. Sa bawat tanong mong walang kasagutan. At ngayong gabi, sa pagnipis ng laylayan sa pagitan ng mga mundo, gusto nilang sabihin ito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Matagal mo nang pasan ang bigat ng mga bagay na hindi mo kasalanan. Madalas mong tanungin ang sarili kung nagkulang ka, kung kaya mo pa bang ayusin, kung sana'y minahal mo pa ng mas totoo. Ngunit malinaw ang kanilang mensahe. Bitawan mo na ang mga kung sana. Ang aking kapayapaan ay nakasalalay sa iyong paggaling. Ayaw nilang manatili kang nagdadalamhati. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang kalungkutan ay enerhiya. At kapag pinalaya ito ng may pag-ibig, kapwa nakakakita ng liwanag ang mga buhay at ang mga yumao. Kaya nga sa kulturang Pilipino, ang mga kandila ay hindi lamang alaala, sila ay mga daan. Kapag sinindihan mo ito at binigkas ang isang pangalan, hindi ka lang nag-aalala, muling nag-ugnay ka. Ipinadadala mo ang liwanag sa dati kadiliman. At kapalit nito, kapayapaan ang ipinadadala nila sa iyo. Kaya, Pisces, kung ang iyong kandila ay mas malakas ang mingas ngayong gabi, sila yon. Kung may malamig na hangin dumampi sa iyong pisngi kahit sarado ang bintana, sila yon. Kung may pamilyar na halimuyak na biglang dumaan, sila yon. Hindi sila nawala, nagbago lang ng anyo. At gusto nilang malaman mong ang pag-ibig na ibinigay nila noon ay hindi natapos. Nag-anyo lamang ng bago. Nakikita nila ang iyong paglalakbay, ang sakit, ang paghihintay. Tahimik ka nilang ginagabayan. Iniingatan ka mula sa mga landas na lalo ka sanang nasaktan. At sa mga sandaling inakala mong hindi patas ang kapalaran. Bumulong sila, maghintay ka, may darating pa. Kaya narito ka ngayon, nakikinig sa mensaheng ito. Hindi ito aksidente. Pinahintulutan ng universo ang mensaheng ito na marating ka. Dahil handa ka nang marinig ang matagal mo nang iniiwasan. Panahon na para maghilom. Sabi ng ating mga ninuno, kapag dumalaw sa panaginip ang isang mahal sa buhay. Hindi lang iyon pag-alala, ito ay paalam o paalala. Isang paraan upang ipabatid ng kaluluwa na ligtas sila, masaya, at nagbabantay.
Maaari mong makita silang nakatayo sa maliwanag na lugar sa iyong panaginip. O nakangiti ng walang salita. Huwag kang magising na may takot, magpasalamat ka. Pinili ka nilang maging tagapagdala ng kanilang pag-ibig. At sa kanilang pagbabalik sa kabilang dako, iniiwan nila ang isang basbas. Isang pangako na hanggat mamumuhay ka ng may kabutihan at pananampalataya, ang kanilang liwanag ay lalakad kasabay ng iyo. Kaya ngayong gabi, Pisces, bago mo ipikit ang iyong mga mata, ibulong mo ito. Sa mga nauna sa akin, salamat sa hindi niyo pag-iwan. Sa mga minahal at nawala, ibinibigay ko sa inyo ang kapayapaan habang ipinadadala ninyo sa akin ang lakas. Hayaan mong magliyab pa ang kandila ng kaunti. Hayaan mong maging panalangin ang apoy. Dahil ang mensaheng natanggap mo ngayong gabi ay hindi lang mula sa isang kaluluwa, kundi mula sa lahat ng umiibig sa'yo, nakikita man o hindi. At habang nagiging matatag ang apoy, ganoon din ang iyong puso. Muling nagsasara ang laylayan, ngunit may nabago na sa loob mo. Mas magaan, mas payapa, mas matatag. Dahil ngayon, alam mo na ang katotohanan. Hindi sila kailanman nawala at kailanman hindi ka nila iiwan. Ang pagbabagong anyo. Pisces, pagkatapos ng mensahe, dumarating ang pagbabago. May kapayapaang dahan-dahang humahaplos sa iyong dibdib ngayon, hindi ba? Isang kakaibang katahimikan pagkatapos ng mga gabing puno ng luha at tanong. Hindi ito walang laman, kundi punang kahulugan, punang hindi nakikitang pag-ibig. Ito ang simula ng iyong pagbabagong anyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tumanggap ng mensahe ang isang kaluluwa mula sa kabilang panig, ibig sabihin, may pagbabagong naganap. Ang enerhiyang dati bumabalot sa iyo, ang sakit, bigat, at guilt, ay unti-unti nang lumuluwag. Nakabukas ka na ngayon sa isang pintuang espiritual na hindi na muling maisasara. At sa pagbukas na ito, Pisces, liwanag na ang pumapasok. Sabi ng matatandang albularyo, kapag napakinggan mo ang tawag ng kaluluwa, hindi ka nababalik sa dati. At totoo iyon. Ngayong gabi, tumawid ka na mula sa pagdadalamhati patungo sa paglago, mula sa takot tungo sa pag-unawa. Ang mensaheng iyon ay hindi lamang pampaginhawa, ito ay paggising. Isang hudyat na panahon na upang bitawan ang lungkot at yakapin ang panibagong simula. Ang puso mo ang iyong kumpas, Pisces. Ngunit matagal mo na rin itong pinatahimik dahil sa mga paano kung at mga alaala. Ngayon, panahon na para umahon. Pinawi ng mga espiritu ang ulap sa iyong landas. Ipinakita nilang ang pagkakapit sa sakit ay pumipigil sa iyong kaluluwa na umusad. Habang ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa sarili ang siyang bubukas ng daan. Isipin mo na lang, parang nakatayo ka ngayon sa baybayin pagkatapos ng bagyo. Tahimik na ang alon, sumasalamin sa buwan na parang salamin. At doon mo unang nakita ang sarili mo, marupok, ngunit maganda. Sugatan, ngunit buhay na buhay. Sa ating tradisyong Pilipino, ang mga cleansing rituals ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Kaya kung mabigat pa rin ang iyong dibdib ngayong gabi, gawin mo ang ginagawa ng ating mga ninuno. Maghanda ng mangkok ng tubig at asin. Haluin ito ng marahan habang binubulong ang iyong pangalan, kasunod ng mga salitang ito. Lahat ng sakit, pakawalan. Lahat ng pagod, palayain. Lahat ng hindi akin, ibalik sa liwanag. Pagkatapos, sindihan ang kandila sa tabi nito. Hayaan mong sumayaw ang apoy, at isiping ang usok nito ay nagdadala ng lahat ng aninong di mo na kailangan. Pisces, ito ang iyong ritual ng pagbabago. Isang sagradong gawin na tahimik na isinagawa ng ating mga ninuno bago pa man naging maingay ang mundo. Alam nila na ang enerhiya ay nananatili. Kaya sila'y naglilinis, nagdarasal, at isinasabay ang puso sa galaw ng buwan at dagat. Ganon din ang ginagawa mo ngayon. At habang ginagawa mo ito, may malalim na pagbabagong nagsisimulang gumalaw sa loob mo. Mararamdaman mong humihimbing ka ng mas payapa, lumalambot ang isip, at tumatalas ang pakiramdam. Ito ang divine energy na nanunumbalik, basbas mula sa mga ninuno na nagbibigay sa iyo ng panibagong paningin. Matagal nang hinihintay ng universo ang sandaling ito, ang makita mong hindi totoo ang katapusan. Ang bawat pamamaalam ay anyo lamang ng pagbabago. Ang bawat pusong nabasag, aral na isinulat ng mga bituin. Ang bawat katahimikan, paghahanda para sa mas malakas na layunin. At ngayon, narito ka, Pisces, handang makinig, handang tumanggap. Ang koneksyong ito sa kabilang dako ay naglinis ng iyong landas.
Ngayon, lumalakad ka na may gabay ng liwanag, hindi mag-isa, kundi palibutan ng mga di nakikitang kamay. Sila ang hihila ng tamang pagkakataon sa iyong harapan. Sila ang maglalapit ng mga himala. At sila ang sisiguro na hindi kailanman mawawala ang iyong mga dasal. Sa mga darating na araw, mapapansin mo ang mga synchronicities. Mga numerong paulit-ulit. Isang pangalang matagal mo nang kinalimutan. O isang biglaang pagnanais na bumalik sa isang lugar ng iyong nakaraan. Huwag mong baliwalain ito. Ito'y mga palatandaan ng pagkakaalin. Sabi ng universo, magpatuloy ka. Malapit na. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag nabasbasa ng enerhiya ng ninuno ang kaluluwa, gumagalaw ang swerte. Dumadami ang bigas, nababayaran ang utang, bumubukas ang mga pinto. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil nakaalin na ang enerhiya. Ito ang iyong muling pagsilang, Pisces. Hindi ka na hinahabol ng anino, ikaw na ngayon ang may hawak ng liwanag. Hindi ka na nawawala, ikaw ngayon ay nagigising. At sa pagbabagong ito, mapapansin mo ang isang bagay. Unti-unting nawawala ang takot mo sa hindi mo alam. Mas nagtitiwala ka na sa iyong pakiramdam. Mas matapang mong sinasabi ang totoo. Mas pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan dahil sagrado ito. Alalahanin ang winika ng mga espiritu sa pamamagitan ng apoy. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang katotohanan iyon ang aalingaw sa bawat araw mo ngayon. Sa bawat pasya, bawat dasal, bawat pag-alinlangan. Ramdam mo ang lakas na laging nariyan. Kaya bukas, Pisces, pagmulat mo, buksan mo ang bintana. Hayaan mong haplusin ng hangin ang iyong pisngi. Ibulong mo ng marahan, maraming salamat. At alamin mong natanggap na ang mensahe. Ang Pisces na dating takot sa dilim ay ngayoy tagapagdala na ng liwanag. At ang pagbabagong ito, ang paggising na ito. Hindi pa ito ang katapusan. Dahil ang bagong enerhiya na bumangon sa loob mo ay magdadala ng himala. Pisces, sapat na ang tagal ng pagliyab ng apoy. Narinig mo na. Naramdaman mo na. Nabago ka na. Naabot mo na ang mensahe mula sa kabilang panig at ngayon, panahon na upang selyuhan ito, hindi lang sa isip kundi sa kilos. Noong unang panahon, palaging tinatapos ng ating mga ninuno ang bawat ritual sa isang pagpapasalamat. Naniniwala sila na ang pasasalamat ang siyang nagpapalit ng enerhiya tungo sa himala. Ngayong gabi, Pisces, gagawin mo rin ito. Maghanda ng isang tahimik na espasyo. Patayin ang ilaw at magsindi ng puting kandila. Puti para sa kapayapaan, linaw at koneksyon. Sa tabi nito, ilagay ang isang maliit na mangkok ng bigas at asin. Hindi basta-basta ang mga bagay na ito. Ang bigas ay sagisag ng kasaganahan at buhay. Ang asin ay sumisipsip ng sakit at nagbibigay proteksyon laban sa ligaw na enerhiya. Ngayon, humina ka ng malalim. Damhin ang katahimikang bumabalot sa paligid. Ang parehong katahimikan kung saan minsang bumulong ang mga espiritu. Ipatong ang iyong kamay sa dibdib at bigkasin ito. Pakawalan ang hindi na para sa akin. Patawarin ang mga bagay na di ko kayang baguhin. Tanggapin ang mga biyayang naghihintay sa akin. Habang sinasambit mo ito, isipin mong may mainit na liwanag na lumalabas mula sa iyong puso. Sumisilay, lumalawak, itinataboy ang lahat ng aninong hindi na kailangan. Ito ang iyong manifestation energy, Pisces. Ito ang sagot ng universo. Sabi ng matatanda. Kapag bukas ang puso, dadaloy ang biyaya. Ngayong gabi, hindi ka lang nagtatapos ng ritual. Binubuksan mo ang isang panibagong buhay. Naibigay na ng mga espiritu ang kanilang mensahe. Ngayon, dahan-dahan na silang bumabalik sa liwanag. Inilalagak sa iyo ang kanilang pag-ibig at proteksyon. Hayaan mong maubos ang kandila sa sarili nitong oras. Huwag mo itong hipan, hayaang ito'y magpahinga. Diyan natatapos ang enerhiya, buo, payapa, sagrado. At kapag namatay na ang apoy, ibulong mo ng mahina. Salamat. Dahil sa salitang iyon, nagsasara ang lahat, ang mensahe, ang kapayapaan, ang pagbabago. At mula ngayong gabi, sa bawat kisap ng kandila. Sa bawat paru-parong dadaan. O sa bawat pamilyar na halimuyak na bumalik. Ngumiti ka. Dahil iyan ang paalala. Hindi kailanman lumalayo sa iyo ang kabilang panig. Kasama mo sila, ginagabayan ka, binabantayan ka. Pisces, ito na ngayon ang iyong kapalaran. Mamuhay sa liwanag. Pagtiwalaan ang iyong kakayahan.
At igalang ang bawat bulong mula sa di nakikitang daigdig. Dahil ang laylayan ay maaaring magsara. Ngunit ang pag-ibig kailanman ay hindi.